Isang magandang umaga po sa ating lahat. Are we ready to praise the Lord? Yeah, so let's use this time to declare that Jesus is God and Jesus is alive. Let's sing Shout of Faith.
His sacrifice and because that He has been good all throughout our life. Amen. So let's use this time to thank Him for all that He has done for us. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail piercings. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and praise. Come on, we sing. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy Lord. Worthy is the Lamb.
Lord, that we can give, Lord, para mapurihan at mapagsambahan ko, Lord God. Ikaw, Lord, yung karapat-dapat lamang namin purihin at wala nang iba pa, Lord God. We thank you, Lord, for this day that you have given us, this opportunity to give back the praises and to give back the love that you are giving us, Panginoon. Tunay na, Lord, na there are so many times that we are not able to reciprocate, and we cannot reciprocate that kind of love that you are giving. But Lord, here we are trying, Lord, in front of you, Lord, na maibigay po namin yung kaya namin pagmamahal para sa inyo, Lord God. And we are so grateful for the love that you are giving us. We are so grateful for your sacrifice, O Lord. Thank you, Lord, for this Sunday, Lord, na pinagsama-sama niyo kami para magpurihan ka namin, Lord God. And once again, Lord, we are here, Lord, to ask for your forgiveness. We pray, Lord God, na patawarin niyo kami sa aming pagkakasala, Lord God, sa isip, salita man or sa gawa, Lord God. Sadya man or hindi sadya, Lord. We are here because we are asking for your forgiveness. Cleanse our hearts and our minds, Lord, as we continue to this service, Lord. Make us worthy of your presence, Lord. Guide us throughout this day, and please give us knowledge and wisdom, Lord, para may matutunan po kami ngayong araw, Lord. We're also asking, Lord, na bigyan niyo po kami ng teaching heart and mind, Lord. At baguhin niyo po kami ngayong araw, Lord God. Say, pray, Amen. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Sa umaga pong ito, tayo po ay dadako sa banal na punan. Nais po ng ating Panginoon Diyos at ang sabi niya rito sa bawat isa sa atin, ganito po ang pagkakasabi niya. Kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay o uminom ng saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Malinaw po ang pagkakasabi na tayo po ay magkakasala sapagkat hindi po tayo nararapat sa ating Panginoon Diyos. Subalit napakabuti ng ating Panginoon Diyos sa umagang ito. Nais niya na magiging karapat-dapat tayo sa kanyang pananaharapan. Ang tanging sabi niya rito, dapat datapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili. Saka siya kumain ng tinapay at uminom ng saro, sapagkat ang kumakain at uminom ng saro ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng dugo ng Panginoon. Batid po natin na ang bawat sa atin ay meron po tayo nagagawang kasalanan araw-araw. Sa umagang ito, nais po natin alalahanin ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos kung paano minsan ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Nais na ating Panginoon Diyos na maging karapat-dapat tayo. Hingi po natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. At tayo pa ay lumapit sa pamamagitan ng panalangin. Ama namin Diyos, Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat. Muli po sa umagang ito, kami ay nagpapasalamat sa pagkatunay na napakabuti niyo. Ngayong buwan na ito ay December, kung paano mula January hanggang December naman. Ikaw ang aming kasama, ikaw ang nag-iingat sa amin. Saan mo kami tutungo, lagi niyo kami ginagabayan. Hindi niyo hinayaan na kami ay mapahamak. Ikaw ang Panginoon Diyos na lagi nag-iingat sa amin. Salamat, Ama, sapagkat tunay nga napakabuti mo, Ama. Sa lahat ng mga pagsubok na mabibigat, hindi niyo kami pinabayaan, bagkus patuloy niyo kami binigyan ng kalakasan upang kami ay manalig at patuloy na sumampalataya na ikaw ang aming Panginoon na higit na malaki kaysa anumang mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito sapagkat ikaw ang aming Panginoon Diyos. Saan bang kami pupunta, kami ay iyong sinasamahan, ilayo sa anumang uri na disgrasya at kapahamakan. Sa mga pagsubok na hindi namin kayang iniisip namin na hindi kaya, subalit ikaw ang Panginoon Diyos na napakabuti na hindi niyo kami pinabayaan. Sa umagang ito, narito po kami sa iyong malang na harapan sapagkat
Kami po ay mayroong mga nagagawang kasalanan araw-araw. Pagkakamali sa aming puso at isipan na madalas namin nagagawa ang mga kasalanan na hindi nais ng aming espiritual na pananampalataya. Subalit kami ay nasa laman. Kaya kami po ay nagkakasala. Ang lahat ng ito ay hiningi po namin ang kapatawaran sa umagang ito sapagkat nais namin Ama na kami ay maging karapat-dapat sa iyong banal na araw. Patawarin niyo po kami, Ama, sa aming mga kasalanan. Ang lahat ng ito ay ang pinapasalamat dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo ng Panginoong Hesus, ang gabing siya ay pinagkalulo, ay dumampot ng tinapay at nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alala. Sabay-sabay po natin kaling at tunay. At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos ng mga hapunan. Sinabi, ang sarong itong siyang bagong tipa ng aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa akin sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang kanyang pagkamatay. Ihinag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Muli sa masagana pagpapala sa pagkabasa sa banal na salita ng ating Panginoon. Ayan. So, Merry Christmas po sa ating lahat. Amen. So, kumusta na po tayo ngayong Christmas? Yan, so ngayon po ay sana yung kabutihan ng Panginoon ang parati natin inunan. Ano po? Hindi po yung pagbibigay, kundi yung pag-ibig ng Diyos, si Christ sa ating puso. Yan, so bago tayo magbigay, yan, so sabi nga natin, Christmas is about giving and loving. So, buksan po natin ating Biblia sa aklat po ng Deuteronomy chapter 16, verse 16 to 17. Ayan, so basahin ko po dito sa Deuteronomy chapter 16, verse 16 to 17. Ayan po, no? Sa loob ng isang taon, ang inyong kalalakihan ay 3 beses sa harap kay Yahweh. Walang pampahal. Sa tuwing pista ng tinapay, na walang pampaalsa, pista ng Sanlinggo, at pista ng mga tolda. Magdala sila ng handog tuwing haharap. Ayon sa kanilang makakaya, ayon din sa dami ng pagpapalang tinanggap ninyo mula kay Yahweh na inyong Diyos. Yan. So, medyo maliwanag po, no? So, sinasabi nga doon, yan, ang passage kasi na ito ay, ito yung huling paalala ni Moises bago yung mga Israelita ay tumawid o makapunta sa tinatawag nilang lupang pangako o promised land. So ito yung ini-emphasize niya na 3 beses daw sila pupunta saan po? Sa sentro, which is in Jerusalem. So kung titignan natin ito, ni-required sila. Bakit po? Para sa paglilinis. So ang isang command dito is, a clear command is given that no one should come empty-handed. Ano po, sabi niyo doon, huwag kayo pupunta doon nung wala kayong dala. Kasi sa loob ng pista na yun, sa 3 beses na yun, sa loob ng isang taon. So hindi naman po araw-araw. So kung titignan natin dito, ano yung paano sila magbigay? Makita natin dito, the amount given is not fixed sum for everyone. So makita natin dito, hindi, kailangan magdala kayo ng ganito. O ilang tupa, ganitong kaperahan, hindi po nakapix. Pero kung titignan natin dito, He is able and according to the blessing of the Lord, your God, that He has given you. So sukatan pala doon, gaano ba kayo pinagpapala ng Panginoon? Hindi yung,
kailangan mandated, magbigay kayo ng ganito. So, gaano kayo pinagpapala ng Panginoon? So, kung titignan natin dito, yung ano natin is hindi na natin na-implement yun. Kasi ano po, Christ fulfilled every day already. Sabi nga dito, kaya nga may Christmas, may good news. Bakit po? Hindi na po temporary yung pag-sacrifice natin. Hindi natin kailangan pumunta sa templo para maghandog ng mga tupa, maghandog ng anong ani natin. Bakit po? Kasi po, na-fulfill na po ni Jesus Christ. Ano pong binigay ni Jesus Christ sa atin? Nung tinanggap natin siya, nagkaroon na po tayo ng ano po? Relasyon. Ang implication po nito sa atin is our intentionality. Ano po, hindi na po kayo pinipilit, pero yung intention po ninyo na pumunta sa bahay-sambahan. Bakit po? Kasi po, meron na kayong relasyon. Ano po, amen po? So, unang hamon sa atin is dapat magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. Ang pangalawa po, yung required na doon, huwag kang pumunta doon ng empty-handed. Pastor, bakit mo po? Wala talaga eh. Amen? Meron pa bang hindi pinagpala ng Panginoon dito? Lahat naman po tayo pinagpapala. Amen po ba? Amen. Ang sukatan po natin dito is hindi po yung fixed na amount, kundi ang sinasabi niya doon, pagpunta niyo doon, depende po sa pagpapalang binibigay ng Panginoon sa atin. Amen po, mahalaga po doon, ano po, yung intention po natin na pumunta, sapat na po yun yung buhay natin, inanay natin sa Panginoon. Ang pangalawa po, punta tayo doon, kung ano po yung binigay na blessings ni Lord sa atin, yung kaya natin ibigay sa Lord. Ano po, bilang pasasalamat na nanggagaling sa puso natin, ibigay natin. Amen po? Kaya po mga kapatid, sa araw na to, ito yung challenge sa atin ng Panginoon. Gaano ka ba pinagpapala ni Lord? Amen? The Bible tells us, we should not come empty-handed, but let us give according to what God has given us. Bilang pasasalamat sa ating Panginoon. Amen po? So tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat pong muli sa pagpapaalala sa amin sa araw na ito, Panginoon. Na pumupunta kami dito, hindi po para required na pumunta kami, Panginoon, kundi pumunta kami dito intentionally to give our life to you, Lord, as a living sacrifice to all of us, Panginoon. Salamat sa bigay mo ng iyong anak, Panginoon, para kami muli at magkaroon ng koneksyon ng relasyon sa inyo, Panginoon. Help us to be a greater living sacrifice, Panginoon. Mas magamit pa kayo, Panginoon, sa iyong ubasan. Ganun din po, Panginoon, the offering that we have today, Panginoon, this is the promise, Panginoon, hindi namin ito, kundi ito ay bilang pasasalamat, Panginoon, sa inyo. Salamat sa mga blessings na ibinigay niyo po sa amin. And Lord, I pray po, Panginoon, sa lahat ng mga nagtatrabaho, Panginoon, i-bless niyo po sila, Panginoon. Sa lahat din po, Panginoon, ng mga businesses, I pray po, Panginoon, na kayo po ang patuloy na mag-bless sa kanilang mga business pa po, Panginoon. Bless mo sila ng mga kliyente, Panginoon. And Lord, for those who are seeking jobs, Panginoon, Lord, bigyan niyo sila, Panginoon, ng trabaho na naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. And I also pray, Panginoon, that all the monetary, Panginoon, the offerings that we are going to give, Panginoon, use it all, Panginoon, for the glory of, for the expansion of your kingdom in this place. And Panginoon, bless us, Panginoon. And salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yan, good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Are we all blessed? Amen. Pwede po ba tayong tumayo? Yan. Tapos, kamayan nyo po yung nasa tabi nyo tsaka yung nasa likuran po ninyo. Baka po kasi mamaya hindi pa po tayo nagkakamayan. O hindi pa po tayo nakakapagbatian. Amen. Samahan nyo na po ng magandang ngiti. Ayan. So yun, pwede na po tayo magsiupo. Palakpakan nga po natin si Lord. Once again, gusto ko kayong batiin ng good morning, mga kapatid. Good morning! And Merry Christmas!
Ayan. Excited na po ba tayo? Malapit na December 25, di po ba? But before we start our message, tayo po muna ay tumayo at tayo po muli ay lumapit po sa Panginoon as we read the Word of God in the book of Luke, chapter 2, verse 10 to 11. Ang sabi po dito, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." Let us come to the prayer. Tayo po'y manalangin. Lord God, Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this morning na binigay niyo sa amin. Thank you muli, Panginoon, sa buhay at kalakasan na muli mong ipinahiram sa amin, Panginoon. Nawa, Lord, ito pong lakas na pinapahiram mo ay magamit po namin to glorify your name, to worship you, Panginoon. Lord God, kayo po nawa ang siyang magpapala sa bawat isa as we hear your message, Panginoon. Hindi lang namin ito matutunan, kundi most of all, magawa po namin sa aming pamumuhay. Bless us, O Lord, in the name of Jesus. Amen. Pwede na po tayo magsiupo. Pinag-exercise ko po talaga kayo, kaya ka po ay pinatatayo at pinag-upo. Ayan. This morning, we will talk about the reason, not the season. Dahil malapit na po ang December 25, lahat po dito ay excited. Bata, matanda, may ngipin, o wala. Tama po? Kasi po bakit? Ano po bang meron sa December 25? Ay, kunwari pa po kayong hindi nyo alam, pero inaabangan po ninyo yan. Ano po yan? Christmas. Amen? And ito po yung season na kung saan busy po lahat. Ito po yung month na kung saan busy lahat. Mamili ng mga regalo, maghanda po ng pagkain, at syempre, pumunta sa mga bangko at magpapalit ng kanya-kanyang mga makakapal na or malulutong na pera. Tama po ba? At kung ano-ano pa po. Busy po sa lahat, Christmas party, and sa mga year-end party naman, di po ba? Kung minsan, ito po yung nagiging focus natin kung bakit natin sineselebrate ang Christmas. Mas nakafocus tayo pagdating sa season, not the reason. But the passage that I read, na po, will remind us that the celebration must not just only focus on the word Christmas, but the word Christ must. Ito po. Minsan kasi masyado tayo nakapokus sa season. Nakakalimutan po natin ito. Ito pong word na ito. Na dapat si Lord muna. Amen? December 25th, alam niyo po, tanungin ko nga po kayo, may idea po ba kayo kung kailan talaga pinanganak si Jesus? Wala, di po ba? Actually po, ang December 25, hindi po yun yung exact date kung saan pinanganak si Jesus. Hindi po. Wala naman pong basis sa Bible kung kailan po siya pinanganak. Tama po ba? Pero actually po kung pagbabasihan po natin, according to the Bible scholars, mga kapatid, hindi po talaga siya pinanganak sa month ng December. Kasi po bakit? Ang season po ng December ay taglamig. Sino po dito yung mga nagkasipon? Kagaya ko po. Sino po dito yung mga nilalamig? Ang lamig po, di po ba? Alam niyo po dito sa Laguna, napakainit po dito eh. Pero pagtungtong ng December, napakalakas ng hangin. Di po ba? And yun po yung season na kung saan malamig at wala pong shepherd. Pero nung time ni Jesus, nung pinanganak po siya, merong shepherd. Tama po? At alam niyo po, sa season ng winter or yung taglamig, hindi po pwedeng magkaroon ng shepherd ng time na yun. Usually po, ang shepherd ay lumalabas tuwing season ng spring or early fall. That's why, si Jesus, hindi po talaga siya pinanganak ng December. Kundi, pwedeng spring or early fall. Pero bakit po ba natin ito sinaselebrate? Bakit po? Hindi naman po pala siya pinanganak ng December. Hindi rin po ba't po December? Di po ba? We celebrate it because it is a reminder that a Messiah was born to die for you. Sabihin nyo nga po,
For you. Sabi mo sa katabi mo, for you. Para kanino? Para sa'yo. That's why we celebrate it for the reason, not the season. Kaya po ngayong araw na to, ngayong linggong ito, meron pong 4 na reminder si Lord sa atin about celebrating Christmas. Sabihin nyo nga sa katabi mo, Merry Christmas, kapatid. First of all, ito po yung unang reminder sa atin ni Lord. Ang sabi po dito, first, Christmas is God's initiative. And kung babalikan po natin yung Luke 2 verse 1 to 7, tingnan po natin dito, basahin po natin mga kapatid. Ito po yung background kung saan yung birth po ni Jesus. Ang sabi po dito, ito po yung time na kung saan si Jesus po ay, ikwento ko na lang po ito po yung time na kung saan si Jesus, ay si Mary and si Joseph ay wala pong matutuluyan nung time na yun. Familiar po ba tayo sa story? Opo. Wala pong matutuluyan nung time na yun, nung panahon ngayon. At dahil doon, wala po silang choice, kundi tumuloy po sa isang lugar na kung saan si Jesus po ay ipinanganak sa sabsaban. Saan po sinilang si Jesus? Sabsaban, or yung tinatawag natin manger. Tanong ko po sa inyo, meron na po ba sa inyo ang pinanganak sa sabsaban? Taas po ang kamay ng pinanganak sa ospital. Sa bahay. Ayan, di po ba? Dalawa lang po yan eh. Either sa bahay, sa ospital, tapos yung iba po, merong iba yung inabutan sa taxi, sa bus, pero naka-aircon pa din, di po ba? Pero, meron na po ba dito pinanganak sa sabsaban? I guess wala pa po, kundi si Jesus pa lang. Amen? So ano po pinahihiwatig po sa atin ito? First, Jesus reached out for humanity. Siya po yung umabot sa atin. Jesus came down for you. Jesus chose humility over glory. Just imagine po ninyo, si Jesus na King of Kings and Lord of Lords was born in a manger as a sign of His humility. Nagpapakita lamang ito ng kanyang kababaang loob. Hindi po niya pinili. Alam niyo po, pwede naman po niyang piliin na ipanganak sa magagandang lugar, sa kaharian. Pero pinili po niya sa sabsaban. Bakit po? Dahil pinapakita dito ni Jesus na siya ang aabot sa tao, hindi tayo ang aabot sa kanya. Bakit po? Isipin po natin mga kapatid. Baliktarin po natin yung situation. I-erase po natin yung sa Bible. Isipin po natin, no? Kung si Jesus, pinanganak po siya sa kaharian, tingin po ba ninyo maaabot niya tayo? Magagawa po ba niya yung dapat niyang gawin para mamatay sa atin? And actually po, nung panahon ng mga apostol, yun din po yung tingin ng mga apostol nung time na yun. Maraming nag-aakala, even the apostles, na naparito siya bilang hari. Bilang hari dito sa lupa na mag-ahari. But the death of Jesus on the cross will never happen kung siya po ay mamumuhay bilang isang hari. That's why Jesus lived like a servant. Nabuhay even up to His birth. Doon siya sa pinakamababa kung saan sa sabsaban. As a sign of His humility. Dahil ang purpose ni Jesus kung bakit po siya naparito ay para abutin po ang bawat isa po sa atin. Hindi po siya nabuhay bilang isang hari, kundi nabuhay siya bilang isang simple at ordinaryo. That's why God meets us where we are. Kahit nasaan ka, sa weakness, sa pinaka-weakest point ng life mo, sa struggles mo and brokenness, kahit anong estado ng buhay mo, gusto kong abutin ni Kristo. Even up to His birth. Pinakita niya po yun. Kaya dapat, kahit wala kang pera sa darating na Pasko, wala kang regalo, or wala kang handa, maging masaya po tayo.
Dahil kahit wala ka ng mga yun, inabot ka ni Kristo. Sabihin mo nga sa katabi mo, inabot ka ni Kristo. Always remember mga kapatid, it is about the reason, not the season. Second thing na tinuturo po sa atin ni Lord ngayon, Christmas is good news for everyone. Amen po ba? Basahin po natin yung Luke 2 verse 10. Ang sabi po dyan, "But the angels said to them, 'Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people.'" Ito pong verse na ito, ang nagsasalita po dito, si Angel Gabriel. Kilala mo ba natin si Angel Gabriel? Opo, si Angel Gabriel, siya po yung kumausap o yung messenger na kumausap kila Mary, kila Joseph, at dito po sa mga shepherds. Now, nagsasalita po dito si Angel Gabriel sa mga apostol, which means that the first people who heard about the good news are the apostles. Amen? Ano po ba ito pong mga shepherd na ito? Ano po bang klaseng tao po sila? Kung i-breakdown po natin, yung mga shepherd po ng time na yun, sila po ay mga ordinaryo. Amen? Hindi po sila mayaman. Nag-ano lang po sila, nag-shepherd lang po sila ng mga tupa. Pangalawa po, hindi po sila kilala. Tingnan niyo po yung mga unang inabot ni Jesus, no? Noong time na yan. Or unang inabot, or unang kinausap ng mga anghel na si Gabriel. Ito pong ordinaryong mga taong ito. Shepherd, mga ordinaryo po sila, hindi po sila kilala. At sila po ay mga walang pera. May hirap po sila. This shows that the gospel is not just for the rich people. Na ang kaligtasan o ang good news ay hindi lamang para sa mga taong may kaya. But it is for everyone. It is free. Wala pong bayad. Kaya po nakakalungkot mga kapatid eh. Yung iba ayaw. Pero you are blessed kasi bakit? Tinanggap mo si Jesus. Sino po dito yung tumanggap kay Jesus? Taas nga po ang kamay. We are all blessed. Kasi po bakit? Nung narinig po natin ang balita, tinanggap po natin ito. Amen? Ang good news po at ang salvation ay para pong ganito. Pwede po ba ako magtawag? Siguro tawagin natin si Kuya Lester. Kuya Lester, halika mo dito sa stage. Papakita ko po sa inyo kung paano po naging libre yung salvation. Ano po? Tapos, tawagin ko rin po dito si Kuya Val. Ayan. Magkatabi kayo eh. Ayan. So, makikita po natin ngayon kung ano po bang ibig sabihin pagka sinabi po nating libre. Baka po kasi hindi po natin naiintindihan pag sinabi po nating libre. Ano po? Halimbawa po, Kuya Lester, mag-act ka nga na nagdadrive ng tricycle. Kuya Val, dito ka. Kapit ka kay Kuya. Ayan, angkas. O, saan ang destinasyon niyo, Brad? Robinson Gallery. Oh, Robinson Galleria, wow! Oh, magkano pa masahe doon? Pag-angkas? 50 lang eh. Pag mula dito, 50. Talagang si brother. Oh. Magkano? Okay, 70 daw talaga. Okay. So, limbawa, Brad, nakababa ka na. Ano sasabihin mo pag nakababa ka na? Thank you po. Wala pa nga bayad. Thank you. Papara ka muna, di ba? Kuya, dito na lang po. Okay. Dito na lang po. Okay, bababa mo na yung motor. Yung stand, baka malimutan. Ayan. Ngayon, magbayad ka sa kanya ng 70 daw. Oh. Huwag mong tanggapin. Ibalik mo sa kanya. Sabi mo, wag na, Brad. Okay. So, anong tawag po doon? Libre po o hindi? Libre. Ngayon, pag halimbawa po,
bayaran mo. Yan. Tago mo. Yan. Libre pa po ba ito? Hindi. So, thank you mga brother. Yan. So, makikita po nating illustration na po sa katauhan po ni Brother Lester at ni Brother Pan. Ganun po ang salvation. Kapag ka binayaran, hindi po libre. Pero ang salvation po, kapag ka hindi po binayaran, hindi po ito binabayaran, kaya po ito po ay libre. Kaya po sa mga nandito nating mga kapatid na wala pa si Kristo sa buhay po nila, libre po ang salvation, hindi po ito binabayaran. Kaya po, wala po dapat hesitation sa heart po natin. Ano po, natanggapin ang kaligtasan o tanggapin si Kristo. You don't have to be perfect mga kapatid to receive Jesus. But it is all about your willingness. Yun po kasi yun eh. Hindi nga po, wala nga pong bayan. Libre nga po. Eh ang tanong, willing po ba tayo? And yun po yung nakakalungkot kasi kakaunti lang yung willing. Sa di ko malamang dahilan kung bakit. Kasi po kailanman hindi ka maging perfect. Marami po kasi dito nangangatwira na saka ako natatanggapin si Lord pag nakapagbago na ako. Pag nabawasan ko na yung kasalanan ko. Oh, well, guess what mga kapatid? Ito po yung hard fact. Hindi ka pong mababago pag wala si Kristo sa buhay mo. Because we live in a world that is imperfect. And only Jesus, siya lang po yung makakapagpabago sa buhay mo. Kaya kung hindi mo ba tinatanggap si Kristo, kapatid, ito na yung panahon para tanggapin mo siya. Now, the third thing na gustong ituro sa atin ni Lord about Christmas, Christmas reveals the purpose of Jesus. Ang sabi po dito sa Luke 2 verse 11, "Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." Jesus was born with a mission. Ano po yung mission na yun? He will save His people from their sins. And Christmas points us to the cross and resurrection. Yan po yung dahilan kung bakit pinanganak si Jesus. Yan po yung dahilan kung bakit mayroong Pasko. As a reminder na mayroong Diyos na nabuhay na dapat ipapako sa krus at pagdating ng after 3 days, siya'y mabubuhay. Hindi siya pumunta po rito bilang isang hari. Pumunta po siya dito bilang isang servant. A servant who served his life for the salvation of mankind. Ganun ka po kamahal ni Jesus. He came to die for you. He came to save you. That's why Christmas is not only about remembering Jesus' birth, but responding to His call to salvation. Kaya ako po tinatanong kung tinanggap na po natin si Jesus. Kasi po ang Pasko, ang Christmas, hindi lang to tumutukoy sa kapanganakan ni Kristo, kundi nagpapaalala sa atin na merong Kristo na hindi lamang pinanganak, siya'y namatay para sa iyo. And yun yung pinakamagandang grace na ginawa ni God para sa iyo. Ang ibigay si Kristo sa buhay mo. It is a reminder that there is someone named Jesus who died and rose from the dead for you. Kaya kapatid, kung hindi mo pa tinatanggap si Christ, or kung tinanggap na natin si Christ, this message is a reminder na mahal ka ng Panginoon. At dapat kang maging masaya dahil may isang Diyos na nagmamahal sa iyo. Lastly, mga kapatid, Christmas calls for a response. Excuse me po. Malamig po eh. Basahin mo natin yung Luke 2 verse 15-20. Ang sabi po dyan, ito po yung time na kung saan, pinamalita ng mga anghel yung pagdating ni Jesus. Ito po yung pinuntahan ng angel yung mga shepherd para ipamalita na pinanganak
si Jesus. And meron po silang naging respond na po dito po sa encounter nila sa angel. Una po, they believe. Sino po dito yung mga naniwala? Amen. Iba po sa atin, hanggang ngayon, hindi pa po naniniwala, pero bautisado. Taas po yung mga kamay ng mga naniniwala. They believe. They embrace the truth of who Jesus is, the Savior, Messiah, and Lord, and trust in His redeeming love. And after they believe, doon lang po ba nagtapos yun? They seek. Nung nabalitaan po nila nung pinanganak si Jesus, pinuntahan po nila si Jesus. They went to see baby Jesus nung time na yun. And ano pa pong ginawa nila? Nung pagpunta po nila doon, hindi lang sila naniwala, pumunta, sumamba po sila. At hindi lamang po yun. Nung sumamba po sila, they shared. Ipinamalita po nila yung tungkol sa kapanganakan ni Kristo. A true encounter with Christ always lead to worship and witness. Bilang Kristiyano at mananampalataya ni Kristo, hindi lang tayo tinawag upang sumampalataya at magpabautismo. Tayo rin po ay tinawag upang tayo mag-akay ng mga wala pa po sa Kanya. Ang tanong po, ginagawa po ba natin ito, mga kapatid? Baka po 15 years ka na Kristiyano, wala ka pa rin po nadadala kay Kristo. Real talk na po. Ouch. Well, yun po ang totoo. Bilang isang Kristiyano, it is your first ministry. Your first ministry. Nadalhin yung kakilala mo, yung mga kamag-anak natin na wala pa kay Kristo, dalhin natin sila kay Kristo. Tinawag po tayo. And, ito pong shepherd na to, para pong tayo to eh. We believe in Jesus. Amen? Nung na-encounter natin si Jesus, nung naniwala tayo, lumapit tayo sa tubig ng bautismo. Amen? And nandito tayo, sumasamba tayo. But the question is, ipinamamalita mo ba yung tungkol kay Kristo? Baka tatlo lang po yung ginagawa natin, baka may kulang. Yes, mga kapatid, totoo na tinawag ka ni Kristo upang tayo ay sumampalataya at magsisi ng ating mga kasalanan. Pero bilang believer, a disciple ni Christ, namamahagi po ba tayo ng salita ng Diyos? Baka po sa ka-workmate po natin, hindi natin magawa. Ilang years na kayo mag-best friend, magkaututang dila. Pero hindi mo man lang naibahagi sa kanya yung salvation. Kasi bakit? Next time na nahihiya ako, wala akong time. Yung laging katwiran natin, wala tayong time. Ang pag-share ng salita ng Diyos, minuto lang yan. Gamitin mo lang yung John 3:16, no? Tanong, wala ka ba talagang time? Or dahil ayaw mo? Or nahihiya ka? Dapat, kapatid, hindi ganon. Bilang isang Kristiyano, you are called para ibalita yung magandang balita sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo. Baka po kasi mamaya, sobra po tayong abalang-abala sa darating na season. Nakalimutan natin ipahayag yung totoong reason ng Kapaskuhan. Huwag tayong maabala sa paparating na Pasko. Maabala tayo na po sa dahilan kung bakit mayroong Pasko. Ito po dapat yung i-share natin. And for my conclusion, mga kapatid, meron po tayong apat na bagay na tinuro sa atin ng Panginoon this morning about Christmas. Today, tinuro po sa atin ni Lord. First, Christmas is God's initiative. Second, Christmas is good news for everyone. Christmas reveals the purpose of Jesus, and Christmas calls for a response. And alam niyo po, mga kapatid, ang best gift ni God sa atin, si Jesus.
And na-receive po natin ito. Amen po? Pero alam niyo po, kung ano po yung pinakamagandang regalo na pwede niyo pong ibigay sa ating mga kapwa na hindi niyo kailangan gumastos. Pero ito yung pinaka-best. Si Kristo. Kung yung kakilala mo, hindi pa kilala si Kristo, yun yung pinakamagandang regalong pwede mong ibigay sa kanila. Yung pagmamahal ni Kristo. Kasi ikaw yung unang hinanap ni Kristo. At sila, dapat magpagamit tayo kay Lord para mahanap din sila ni Christ. Especially po sa mga taong wala pa sa Kanya. Kaya ngayong darating na Kapaskuhan, mga kapatid, make it sure na hindi lamang tayo nakatuon sa mga matatanggap natin, kundi sa ibabahagi natin. At ito po ay si Lord. Amen? Let us always be reminded that Christmas is all about the reason, not the season. Everybody say, reason, not the season. Sa mga po, reason, not the season. Sino po ang dahilan? Jesus. Si Jesus po. Palakpakan nga po natin sa Lord. Ang sarap po magmahal ni Lord, no? Amen po? Naranasan po ba natin yung pagmamahal ni Lord? Kung naranasan po natin, ibahagi po natin sa iba. Para maranasan din po nila. Sabi niyo nga po, di po ba? Sharing is... Okay, may sabi po niyan ha. Kaya ngayong darating na Pasko, hindi lamang regalo ang ating ibibigay, kundi ang ating Kristo. Sabihin nga po natin, Kristo. Amen? Amen. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin sa Panginoon. Lord God, Heavenly Father, thank you, Lord, for your message na pinahagi po sa amin, Panginoon. Thank you, Lord God, sa mga reminders mo na ibinigay sa amin, Panginoon. Na ang Kapaskuhan ay hindi lamang, Lord God, tungkol sa mga regalo, sa mga handa, sa gatherings, kundi most of all, Panginoon, tungkol po ito sa iyo. That's why, Lord, help us na ito pong season na ito, hindi lamang physical gifts ang mabigay namin sa Kanya, sa kanila, kundi, Panginoon, maipahagi ka namin sa kanilang mga buhay. We thank you, Lord God, for this morning. Bless us, Lord. In the name of Jesus. Amen. Amen. God bless you all, mga kapatid. I love to worship you,
tayo muli ay lumapit sa ating Panginoon upang siya ay ating pasalamatan at muli ng papurihan. Let us pray. Heavenly Father, kami muli ay lumalapit at maharap po sa inyo. Taos pusong nagpapasalamat pagkat binigyan mo ng Panginoon ang pagkakataon ito upang gawin ang papurihan at sambahin. Maraming salamat, Panginoon, na binigay mo ang pagkakataon ito upang ikaw ay aming patuloy na bigyan ng papuri, Panginoon. Naway naging kalugol-lugol kami sa iyo, naging mabagong samyo sa inyong harapan, Panginoon, ng bawat isa. Panginoon, maraming salamat sa mga mensahe, sa mga salita, banal na salita na aming natulmayan sa bagang ito. Tunay, Panginoon, na ang panahon ng Kapaskuhan ay tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon Hesus Kristo na inihatid sa amin ang kanyang mabuting balita upang tanggapin ang aming Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa kanyang kamatayan ay naging kaligtasan namin. Through the power of His blood, kami ay nalinis, naligtas sa kapahamakan. At diyan kanina, ang tao sa puso nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito ay amin ding napanalangin na patuloy mong bigyan ng pagpapala ng bawat isa na narito. Ganun din ang mga hindi namin mga kapatid na hindi namin nakasama ngayon sa anumang kalalihanan at kadahilanan ay patuloy mo rin silang ingatan at pagpalain, Panginoon. At ganun din na patuloy mong pagalingin ang bawat isa kung anumang karamdaman na aming naranasan sa ngayon ay pagalingin mo kami, Panginoon. Palakasin mo kami na lalong-lalo na, Panginoon, sa aming pananampalataya. Patuloy mo rin i-bless, Panginoon, ng church na ito. At unite us in purpose, strengthen our bonds, and help us to support each other, to lift up in prayer for your glory, Panginoon. Lord, sa aming pansamantalang paghiwalay, ay baulin namin, Panginoon, ang mga banal mong salita. Naway ang iyong mga salita ay maging ilaw ng aming paa at liwanag na tatahat sa aming pinatahap na daan, Panginoon. At share namin, Panginoon, ang good news ng aming Panginoon sa iba upang sila naman ay makakilala sa inyo at isuro ang kanilang buhay kung ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat, Panginoon, at binabalik namin ang papuri at pasasalamat in the name of Jesus, our Lord. Amen. Amen. Tanggapin natin ang kapapala ng Panginoon, ang pag-ibig at biyaya ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng Panginoong Jesucristo, at patnubay at gabay ng Banal na Espiritu ay sumasa inyo nawa ngayon at magpakailanman. Amen.